Siya na kayo dahil piniprepare ko po ito para sa inyo. No? Gusto ko na yung mga followers natin, holistic mag-isip. Objective mag-isip. Amen? Hindi po subjective, hindi po narrow-minded. No? Yan po yung intention natin. 30 minutes yung sharing ko ngayon. So the wound of ignorance, di ba 7 points, 7 bullets yon. Nandito na tayo sa 7. The 4 Ds of demon strategy. The first one is deception. Tapos na po ako. Sa second one is division. Kahapon po is, ano yung kahapon? Diversion. Panghuli po. Nandito na tayo sa panghuli. Discouragement. Discouragement. So, dito na ako sa discouragement para hindi kayo ma-discourage. Ang taas ng hubili mo, Darwin. So, dito tayo, direct to the point tayo sa, sabi ni panghuli na po ito, and then how to counter the 7 bullets of the wound of ignorance. Meron pa kung panghuling punto, how to counter. Yan po ang sisimulan natin bukas. No? Huwag kayong mag-alala, i-upload natin itong mga series of talks ko. Panoorin ninyo dahil ang dami kong natutunan po araw-araw. So dito tayo sa, ano yung panghuli natin? Discouragement. Ito po, sabi ni Saint John Cassian, sabi niya, there is no more deadly sin than despair itself. The most dangerous is not sinning, but discouragement. For it cuts off the soul from repentance. Nandito kayo. Hindi ako mangungumbisa. Hindi naman mapatawad yung kasalanan ko. Dahil ang laki ng kasalanan ko. Walang grasya na makapatawad. Yun po, despair po yun. Saint John of Cassian says that the devil's goal is not primarily to make us fall. Ang primary goal ng demonyo, hindi yung pag-commit ng kasalanan natin. Yan ang sabi ni Saint John. But to convince us not to rise again. Ang primary na atake ng demonyo sa atin, hindi yung matumba tayo sa pamagitan ng kasalanan. Ang primary goal niya na hindi ka natatayo. Huwag ka nang tatayo. Patuloy ka lang. Hindi ka na mapatawad kailanman. Discouragement. So ngayon, discouragement, often called despair by the church fathers, is not merely sadness over sin, but the conviction that conversion is no longer possible. It usually arises after repeated failures, when a person begins to think, I will never improve. God will never forgive me, by the way. Hindi na ako mapatawad ng Panginoon. Hindi na ako mababago. Yan po ang strategy, the most destructive strategy of the evil spirit. Not to fall in sin, but hindi na pagtayo muli. No? According to the church fathers of the church, the mindset is far more dangerous than the sin itself because it attacks hope. Wala na akong pag-asa. The very force that keeps a soul turning back to God. When hope is lost, prayer weakens, repentance feels pointless, and spiritual effort slowly dies. Kung meron kang kasalanan, balik agad sa simbahan. Go to the sacrament. Ito po, si St. John Chrysostom. Sabi ni St. John Chrysostom,
that despair is the enemy's through victory. Ano? Yung kailan maging triumphant yung demonyo, mananalo yung demonyo, when you are discouraged in this life. When you are full of despair. Sabi ni Saint John, ito yung literal na quotation niya. The devil does not rejoice so much in those who sin as in those who despair. Not to fall is not a great thing, but to rise after falling, this is truly great. Yung pagkumpisal ninyo is truly great. Hindi yung walang kasalanan. Not to fall in is not a great thing. Yung hindi pagkasala is not a great thing. But to rise after falling, this is truly great. Kahit natumba ka na, bumangon ka pa rin. Amen? Yan sabi ng mga church fathers, hindi yung personal. Alam nyo, kinuquote ko po ito para ma-inspire po kayo. St. John Chrysostom, falling is part of human weakness. Falling is part of human weakness. It's part of the wound of ignorance. Refusing to hope is real tragedy. Ano yung real tragedy, mga kapatid? Refusing to hope. Hope against hope. God's mercy, ito po yung sabi niya, God's mercy is greater than repented failure. Ito, ang ganda ng illustration ni Saint Isaac of Syria. Sabi niya, as a handful of sand thrown into the sea. Yung mga buhangin, ihagis mo yan sa dagat. So as the sins of all flesh. Compared with the mercy of God, ang liit lang nun. Katulad ng mga buhangin na hinagis mo sa dagat. Nasaan na yon? Nawala na. Ang ganda ng image tree niya, no? Ang punto lang niya dito, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo. Baka hindi nyo ako naintindihan, ha? Saint Isaac, mga santo na po ito, ha? Hindi to personal opinion ko, ha? Saint Isaac warns directly against despair. Huwag kayong mawala ng pag-asa kahit anong laki ng kasalanan mo. Katulad ng mga buhangin na hinahagi sa dagat. Yung dagat, yung mercy of God. Nakita nyo pa ba yung buhangin? Uy, wala nang kapatawaran yung kasalanan ko, Father. Ano bang kasalanan mo? Nanghambit ako, Father. Ilang beses? Marami, Father. All the sin of the flesh is like a handful sand thrown into the sea. And that's the mercy of God. Uy, natutuwa ba kayo? Nangumpisal, magutong usang buwan, Father, karon nangumpisal, okay ra! Uy! Yung sabi niya eh. Parang isang, buhangin sa kamay mo, hinahagi sa dagat. Oh, nasaan na yon? Nawala. Ganon. No? Si Saint Isaac of Syrian yun, ha? Isang monghe. No? Ano pa sabi niya? The life has been given to you for repentance. Do not waste it in despair. So kung may pare dito, huwag kang mahiya. Wala ka namang hiya. May seal of confession naman. Di ba? Paulit-ulitin ko kasalanan ko, Father. So, normal ba yan na nasa isip mo? Hindi yan normal. Kailangan natin paulit-ulit talaga. Ngayon, bukas, hindi na kayo maliligo. Dahil paulit-ulit lang kayong madumihan. Tama ba yon? Kung hindi ka na maliligo bukas, may tama ka. Naintindihan niyo? Ito po, sabi ni Saint Augustine,
Literal quotation. The confession of evil works is the beginning of good works. Every time you confess your sins to the priest, it is the beginning of good works. Huwag kayong mahiya. Amen? Let no one say, I have done enough. If you are still breathing, there is still hope. Sabi ni San Agustin. Grabe, no? So one of the destructive strategies of the evil spirit, 1D is discouragement. Okay? Wala na akong oras. Marami pa sana akong isi-share. May reward ako mamaya. So, reward and punishment to tame our passion, to tame our urges, to tame our negligence. Amen? So, uulitin ko, ang highlight ko sa sharing ko ngayon, the demonic games, mag-ingat po kayo. Not all games are demonic, but it is dangerous when we are obsessed and no longer vigilant in our spiritual growth. No? Panghuli is the 4Ds: deception, division, diversion. Panghuli is discouragement. Bukas po, isi-share ko po sa inyo ang how to counter the 7 wounds of ignorance using the lens of church fathers reflection. Alam nyo, grabe yung mga reflection ng mga church fathers natin. Sino ba itong mga church fathers natin? Mga disipulo ng mga apostol. Kaya nga, very convincing, very practical, very influential in our spiritual growth. No? Amen? Sa paligmanindog, apil